Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 5:01 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Hulyo, taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At syempre, makakasama rin natin ngayong umaga ang ating global correspondent na si Sonny Cos. Wala naman po sa California, USA, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sonny Cos, magandang umaga po sa inyo. Samantala, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Ipinatigil muna kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng preparasyon sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA na nakatakda sa susunod na Lunes, July 28. Inatasan ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na tumutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Kaugnay ito nang lumabas na ulat na may mga nakakabit ng SONA materials sa ilang kalsada sa gitna ng nararanasang pagbaha sa maraming lugar sa bansa. Kahapon nasa Washington DC ang Pangulo bilang bahagi ng kanyang state visit sa Amerika. Agarang ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na ihinto ang operations ito at sa halip ay ibaling ang atensyon sa immediate response, katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Hataw Balita ngayon. Ipinag-utos kahapon ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. ang paggamit naman sa mga EDCA sites bilang Command and Control Hub. Magiging sentro ito na isinasagawang humanitarian assistance and disaster response sa mga pagbaha dulot ng sama ng panahon. Layo nito na maging mas mabilis ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Mayroon siyam na EDCA sites sa iba't ibang lugar sa bansa na nasa loob ng mga base militar ng Pilipinas. Sabi ng AFP, mayroon na silang koordinasyon sa Estados Unidos bagamat di na kailangan humingi ng pahintulot sa kanila. Dati na rin ginamit ang mga ito sa pagtugon sa kalamidad noong nakaraang taon. Ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines patuloy na pinaghahandaan ang pagtugon sa mga posibleng maapektuhan sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasa mahigit 1,100 Disaster Response Task Unit at Search Rescue Retrieval Team ang on standby sa iba't ibang lugar sa bansa. This activation includes the strategic prepositioning of our rescue assets and the consolidation of relief goods, which we are undertaking in close partnership with the DSWD to ensure a synchronized whole-of-nation effort. This strategy of using forward logistical springboards allows our troops to deliver aid faster and more efficiently to those who need it most. Hataw Balita ngayon. Nananawagan naman ngayon ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga volunteer para makatuwang sa pagre-repack ng mga family food packs. Ipamamahagi ito sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Krising at ng naranasang habagat. Kinakailangan ng mga volunteer sa National Resource Operations Center ng DSWD sa Chapel Road, Barangay 195, Pasay City. Inaabisuhan naman ang mga volunteer na magsuot ng komportabling damit at closed-toe shoes at magdala na rin ng sariling water bottle at pagkain. Sa mga interesado, maaari makipag-ugnayan kina Miss Shara Lee o Mr. Kevin Sanchez sa mga numerong 0995-400-5548, 0969-179-5117 o mag-email sa volunteer.nrlmb
dswd.gov.ph. Hataw Balita Ngayon. Umabot naman sa 197,653 na mga kahon ng family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga naapektuhan ng nagdaang bagyong Krising at Habagat. As of 6 p.m. kahapon, kabilang sa mga lugar na nabigyan ng ayuda ang National Capital Region, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Saxargen at Car. Hataw Balita Ngayon. Isa ng ganap na bagyo kahapon ang binabantayang low pressure area na pinangalan ng Pag-asa na Bagyong Dante. Dahil dito, sinuspindi na rin ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas. Gayon din ang pasok sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan sa Metro Manila at ilang pang mga lalawigan ngayong Miyerkules, July 23. Kabilang sa mga suspendido ang pasok ay ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro at Ilocos Norte. Gayun din ang Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan at Antique. Sakop din ng suspension ang Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna at Negros Occidental. Mananatili namang bukas ang mga ahensyang may essential services gaya ng health, security at disaster response. Habang ang mga non-vital employees naman na may essential services ay maaaring magtrabaho sa pamamagitan ng alternative work setup. Hataw Balita Ngayon. Dalawang pantalan na lang ang binabantayan ng Philippine Coast Guard kaugnay ng epekto ng habagat sa bansa. Kabilang dito ang Cavite Gateway Terminal na mayroon 21 ang stranded na pasahero at isang vessel habang mayroon namang 3 vessels ang nakadaong at 47 na motorbangka. Gayun din ang Port of Lasey na mayroon nakadaong na 2 vessels at 4 na motorbangkas. Habang nakararanas pa ng malakas na pagulan, may paalala naman ng ang PCG sa mga mangingisda. Kung hindi pa rin po maganda ang panahon sa inyo po mga lugar, ay iwasan lang po muna natin na maglayag at kung maaari ay i-check po muna natin yung mga paalala or mga impormasyon na galing po sa Pag-asa. At kung hindi naman po maiiwasan, ay siguraduhin lang po talaga natin na magdala po tayo ng mga floating jackets o life jackets. Ayon sa PCG, sakaling kailangan ng kanilang tulong, maaaring tumawag sa kanilang 24/7 hotline sa mga mobile numbers na 0966-217-9610 at 0927-560-7729. Hataw Balita Ngayon. Naghahanda na ang Department of Health o DOH sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbahang idinulot ng bagyong Krising at ng habagat. Ang payo ni Health Secretary Ted Herbosa, agad magpatingin sa doktor kung lumusong sa baha, makaramdam ng sakit at iba pang symptoms ng leptospirosis upang ito ay maagapan. Since Krising, may mga paisa-isa na kaming reports of leptospirosis sa aming mga ospital. Ang hospitals namin naghahanda yung para sa dialysis, yung peritoneal dialysis. So, para in case serious na pag dinala, meron kaming magagamit. Hataw Balita Ngayon.
Naka-standby ang nasa 31 million pesos na halaga ng gamot para sa emergency ayon sa Department of Health o DOH. Sa briefing kahapon sa Malacanang, sinabi ni Health Undersecretary Albert Domingo na kabilang sa mga lugar na naka-preposition ang mga gamot ay sa Ilocos, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas at Northern Mindanao. Kabilang sa mga gamot ang antibiotics, amoxicillin, pain reliever at paracetamol. Mayroon ding mga hygiene kits, drinking water, containers at chlorine tablets. Hataw Balita ngayon. Nasa 339.3 million pesos na halaga sa agrikultura ang nasira dahil sa nagdaang bagyong Krising at habagat batay sa partial report ng National Irrigation Administration o NIA kahapon. Kabilang sa mga lugar sa bansa na apektado ang pananim sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Upper Pampanga River Integration System Area, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Iniulat din ng NIA na nasa 31,172.23 na hectares ng lupa ang naapektuhan ng nagdaang sama ng panahon at nasa 23,385 na mga magsasaka ang naapektuhan. Hataw Balita ngayon. Siyam na mga national road pa sa bansa ang hindi madaanan ng mga sasakyan. Batay sa 6 p.m. update ng Department of Public Works and Highways sa DPWH kahapon. Isa sa Cordillera Administrative Region ang bahagi ng Cannon Road sa Camp 6, Tuba, Benguet. Apat sa National Capital Region kabilang ang ilang bahagi ng G. Araneta Avenue at Parañaque Sucat Road. Dalawa sa Region 3 kabilang ang Bigaa, Plaridel via Bulacan and Malolos Road, Panique, Kamiling, Wawa Road sa Tarlac. Isa sa Region 4A ang Talisay, Laurel, Agoncillo Road sa Batangas. At isa naman sa Region 9 ang Liloy, Siocon Road sa Zamboanga del Norte. Hataw Balita ngayon. Itinanggi ng pamunuan ng MRT-7 na hindi dahilan ng pagbaha sa Commonwealth Avenue ang konstruksyon ng grade line. Ayon sa MRT-7 Project Management Office, hindi dahilan ng baha ang kanilang pasilidad malapit sa Batasan Station ng MRT-7. Ayon sa opisyal na pahayag ng San Miguel Corporation, lahat ng kanilang estruktura kasama na ang column at footings ay itinayo malayo sa mga drainage lines at hindi nakakaharang sa natural na daanan ng tubig. Bagaman nung itinayuan nila ang MRT-7 ay may naapektuhang section ng drainage system na ayos na ito at noong March 3, 2025 ay minarkahan na ito ng 100% completely restored in accordance with the standard plans and specifications. Hataw Balita ngayon. Sinulata ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang sangguniang panglunsod ng Maynila upang magsagawa ng emergency session ngayong araw, July 23. Layo nito na maideklara sa lungsod ang state of calamity dahil sa naging pagbaha sa lungsod. Bunsod na mga pag-ulan dala ng nagdaang bagyong Krising at ng habagat. Kapag naideklara ang state of calamity sa lungsod, magagamit ng mga opisyal ng barangay ang kanilang mga calamity fund para makapagbigay ng karampatang ayuda at suporta sa kanilang mga nasasakupan. Magre-request ako sa Konseho ng Maynila to declare the state of calamity, and the reason behind yung 896 barangay magkaroon sila ng access to calamity fund. Hataw Balita ngayon. Agad naman nagligpit na at naglinis ang ilang mga binahang residente sa Quezon City na bahagyang tumila ang pagulan kahapon. Kahit humupa na ang baha, nananatili silang nakaalerto sa gitna ng banta ng pagpapatuloy ng masamang kalagayan ng panahon. Ilan sa kanila, sina Aling Violeta, na umabot sa bubong ng kanilang tindahan ang tubig baha bago mag-alas 11 noong Lunes ng gabi. Gayon din ang sambahayan ni Chester.
tulong-tulong sa pagliligpit na mga kalat ng may maayos ng matulugan kagabi. Ang ilang residente rin sa Tumana sa Barangay Bagong Silangan naman, pagkahupa rin ng tubig baha agad na nagsipagbalikan sa kani-kanilang tahanan. Wala pa bang supply ng kuryente, nagligpit na sila ng mga kalat, naglaban na ng mga damit at nag-ayos ng kanilang mga basang mga gamit. Inuunti-unti namin, ayaw namin, ano pa namin ng Sunrox, taka nung dahil tubig sa dumi yun sabon. So kami yun ang ginagawa namin tuwing may baha. Awareness na lang, kumbaga puyat-puyat muna kung sakaling madaling araw. Kulang, kumbaga huwag matataranta. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang mga naging biktima ng multiple collision sa U-turn slot sa Marcos Highway, eastbound Cainta Rizal. Samantala, isang lalaki naman na nagtamo ng sugat sa Negros Occidental ang tinulungan ng UNTV News and Rescue. Ito ang mahataw na balita ni Leslie Widem. Sir, ano nangyari dito, sir? Sir. Sir, huwag mo muna kayo gumilaw. Huwag muna po. Sir, yung isa kayo, sir. Yung isa. Meron pa kami rin isa, sir. Wasak ang harapan ng kotseng ito matapos bumangga sa barikada ng U-turn slot sa eastbound ng Marcos Highway na malapit sa Santa Lucia, linggo ng madaling araw, July 20. Habang inaasikaso ng mga otoridad ang naunang banggaan, sumalpok naman ang isang motorcycle rider sa likuran ng nakatigil na towing truck ng Metro Manila Development Authority o MMDA na rumisponde sa unang aksidente. Ang unang aksidente natin is yung kotse, nabangga niya yung barrier, bali self-accident siya. Ngayon, habang naghihintay kami ng towing, yung isa namang rider, mabilis yung pagpapaandar, sumalpok po dito sa kotse. Ngayon, dumating po ngayon yung towing natin, nakaparada sa likod. Habang hinihintay po yung traffic investigator, sir, bali, yung isang rider naman po, yung huling rider, sumalpok naman po sa likod ng towing natin ng MMDA, sir. Nakahandusay at halos hindi na makatayo ang dalawang motorcycle rider. Ano masakit, sir? Buti naka-helmet ka. Sir, okay lang ba? Iyan na natin sa may gutter. Para i-regulate lang natin. Sir, teka lang, sir. Kakapin ko lang. Sir, wala namang hindi ka naman nahirapan huminga. Sir, naririnig niyo ako, sir? Naririnig niyo ako, sir? Sir, hindi ka naman nahirapan huminga. Sir, saan yung pinakamasakit sa'yo? Ito. Sige. Sir, alalayan ka namin na kaya mo. Dahil sa lakas ng impact, nagkaroon ng deformity sa kaliwang balikat ang isang biktima. Mayroon din itong gasgas sa baba at kaliwang paa. Agad naman siyang inassess at binigyan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka isinugod sa Amang Rodriguez Avenue, Marikina City. Sa Bacolod City, isang 40 anyos na lalaki na nahuli sa buy-bust operation ang nasugatan matapos nitong magpipiglas. Nilapatan ng UNTV News and Rescue Team ng pangunang lunas ang kanyang sugat habang nasa Police Station 2, Bacolod City noong Sabado ng madaling araw. Bukod sa pasa sa dibdib at gasgas sa leeg at kamay, nagtamo ito ng bukol sa ulo. Leslie Widem, humahataw sa balita ngayon. Naman po sa balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Sunny Cos. Mula naman po sa Los Angeles, California, USA. Mga kasangbahay, good morning Annie. Muling magsasagawa ng peace talk sa pagitan ng Ukraine at Russia ngayong linggo sa Istanbul, Turkey. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nakatakdang ganapin ang pagpupulong ngayong araw. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Magsasagawa ng panibagong peace talks ang Ukraine at Russia sa Istanbul, Turkey ngayong Miyerkules, July 23.
Ito ay ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Layunin ng pagpupulong na pag-usapan ang palitan ng mga bihag at muling subukan ang negosasyon para sa tigil putukan. Ito na ang ikatlong round ng peace talk sa Turkey matapos mabigo ang mga naunang pagpupulong noong Mayo at Hunyo. Kasabay nito, patuloy ang opensiba ng Russia kung saan isang bata ang nasawi sa Kramatorsk matapos tamaan ng glide bomb. 6 naman na lugar sa Kyiv ang tinamaan din ng pinagsamang drone at missile attack mula sa Russia. Samantala, ipinahayag naman ng Kremlin na huwag umasa ng himala sa mga pag-uusap dahil malayo pa rin ang posisyon ng dalawang panig. Ang peace talks ay kasunod ng babala ni US President Donald Trump na may matitinding parusa kung hindi magtatapos ang labanan sa loob ng 50 araw. Sa kabila ng lahat, aminado ang magkabilang panig na mahaba pa ang tatahaking landas bago makamit ang tunay na kapayapaan. James Hilario, pumahataw sa Balita Ngayon. Nanawagan ang 25 bansa sa agarang pagtigil ng digmaan sa pagitan ng Israel at Gaza. Ito ay sa gitna ng patuloy na paglala ng humanitarian situation sa rehiyon. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orlin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlin. Aling mga bansa ba ang kabilang sa panawagan ng tigil digmaan sa rehiyon? Good afternoon, Sunny. Naglabas ng magkakasanib na pahayag ang 25 bansa, kabilang ang United Kingdom, Japan, Canada at Australia na nananawagan ng agarang pagtatapos ng digmaan sa Gaza. Kinundena ng mga foreign ministries ng mga bansang ito ang mga limitasyon sa humanitarian aid pinapatupad ng Israel at tinawag ang mga hakbang bilang hindi makatao at labag sa international humanitarian laws. Tinanggihan naman ng Israeli Foreign Ministry ang nasabing pahayag, iginiit na ito ay hiwalay sa katotohanan at maaring magpadala ng maling mensahe sa Hamas. Natatangdaang nagsimula ang labanan noong October 7, 2023 nang salakayin ng Hamas ang katimugang bahagi ng Israel na nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 1,200 tao at pagkabihag ng 251 individual. Sa kasalukuyan, matindi pa rin ang humanitarian crisis sa Gaza. Libo-libong pamilya ang paulit-ulit na napipilitang lumikas, nagugutom at nasasawi. Ayon sa mga ulat, mahigit 59,000 Palestino na ang namatay, karamihan ay kababaihan at bata. Balik sa'yo, Sunny. Yes, Orlin, may mga bansa ba na hindi kasama sa joint statement at panawagan na ito? Oo, Sunny, kabilang sa mga bansa na hindi kasama sa joint statement ay ang Estados Unidos at ang Germany, at ang US Ambassador nga sa Israel na si Mike Huckabee ay naglabas din ng kanyang pahayag sa social media platform na X kung saan sinabi niya na blaming Israel is irrational. Sunny? Alright, salamat sa update. Orlin Quijano mula naman dyan sa Toronto, Canada. Hataw Balita Ngayon. Pinag-iisipan ng pamahalaang liberal ng Canada na ipagbawal ang paggamit ng mga terror at hate symbols sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Naghahanda na ang liberal na pamahalaan ng Canada sa pamumuno ni Prime Minister Mark Carney na maghahain ng mga panukalang batas ukol sa mga krimen sa darating na taglagas. Kabilang sa mga isinusulong ng pamahalaan ang mga hakbang laban sa pananakot at pagpigil sa mga lugar ng pagsamba at iba pang komunidad. Layunin nitong gawing krimen ang mga ganitong uri ng pangliligalig. Kasabay nito, kinumpirma ng kagawaran ng hustisya na patuloy nilang pinag-aaralan ang paggamit ng mga hate symbols o simbolong nauugnay sa karahasan at diskriminasyon. Ayon kay Ian McLeod, tagapagsalita ng kagawaran, isinasagawa na ang masusing konsultasyon sa mga opisyal at stakeholders upang matiyak na ang mga panukala ay alinsunod sa layuning mapanatili ang kaligtasan at inclusivity ng mga komunidad. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung ang mga panukala ay tututok lamang sa ilang partikular na simbolo gaya ng swastika o kung saklaw din ito ang iba pang simbolo na maaaring iugnay sa terorismo. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon.
Makakaranas ang Estados Unidos ng severe weather na may kasamang life-threatening conditions sa ilang bahagi ng estado ngayong linggo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Halos 85 milyong residente sa Estados Unidos mula South Dakota hanggang Texas at mula North Carolina hanggang Florida ang nasa ilalim ng extreme heat warnings, watches o advisories ngayong linggo. Ayon sa weather.com, lalong iinit pa ang panahon sa mga susunod na araw sa mga bahagi ng Texas, Arkansas at Louisiana na inaasahang aabot o hihigit sa 100 degrees Fahrenheit ang temperatura. Sa South, Midwest at Great Lakes, lalampas pa sa 100 degrees ang heat index o ang init na nararamdaman ng katawan kapag isinama ang humidity. Bukod sa matinding init, posible rin na malalakas na thunderstorm mula southern Nebraska hanggang Canada. May posibilidad itong magdala ng hail at wind gusts na aabot sa 85 miles per hour. Samantala, nasa panganib ng flash flooding ang mga estado na Illinois, Indiana, Ohio, Kentucky at West Virginia. Dahil sa mga kamakailang pag-ulan, maaaring hindi na kayanin ng lupa ang panibagong buhos ng ulan. Nakataas na din ang flash flood watches sa mga bahagi ng North Central Washington, North Central New Mexico, Southern Nebraska, Southwest Virginia, North Central Kansas at buong Kentucky at Minnesota. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Posible nang malaman agad kung hindi sapat ang nakukuhang oxygen ng isang sanggol habang ipinapanganak ito, na karaniwang nagiging sanhi ng pagkakaroon ng cerebral palsy. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Dieva. Isang device ang nabuo kung saan maaari nang mamonitor ang isang sanggol habang ipinapanganak ito. Madidetect ng device kung kulang ang oxygen na pumunta sa utak ng bata sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na babala sa clinician. Ang kakulangan ng oxygen galing sa placenta papunta sa utak ay posibleng humantong sa birth asphyxia o cerebral palsy. Kaya sa pamamagitan ng device na ito ay maaaring maagapan ang pagkakaroon ng nasabing sakit kung saan nasa mahigit 17 million individual sa buong mundo ang nagkakaroon nito at hindi bababa sa 5 billion Australian dollars kada taon ang nagagastos ng pamahalaan para sa naturang medical condition. Umaasa si Vital Trace Chief Medical Officer, Professor Jonathan Morris, sa malaking pagbabago na maidudulot ng device na ito sa quality of care na natatanggap ng mag-ina. Mababawasan din ang pangangailangan sa cesarean section na nagiging daan sa poor health outcome sa mag-ina at may malaking financial impact din sa healthcare system. Nanguna sa pagbuo ng nasabing device na tinawag na Delib Assure ang University of Western Australia, University of Sydney at Vital Trace. Nakatanggap din ang proyekto ng pondo mula sa federal at WA state governments, gayon din mula sa mga pribadong investor. Danny Del Dieva, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng libreng medical consultation sa July 25 para sa mga kababayan natin sa Oman. Samantala, magsasagawa naman ng serbisyo caravan sa Doha, Qatar sa July 25. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng libreng medical consultation para sa ating mga OFW sa Oman. Ilan sa mga serbisyo maaaring ma-avail na ating mga kababayan ay ang medical consultation, vital signs check-up, blood pressure monitoring at iba pa. Gaganapin ito sa July 25, alas 7 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali sa Embahada ng Pilipinas sa Muscat, Oman. First come, first serve ito, kaya't mag-register na sa tinyurl.com, July libreng konsulta. Samantala, magsasagawa naman ng serbisyong caravan sa Doha, Qatar sa July 25 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan sa mga serbisyong ihahandog ay ang passport application at renewal, civil registration, notarials at iba pa. May 11 kagawaran at ahensya ng gobyerno ang magbibigay ng serbisyo sa araw na ito. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Qatar sa facebook.com/PHInQatar. Naglabas naman ng listahan
listahan ng Philippine Embassy sa Brunei ng mga newly arrived passports na ready na for release. Maaari i-claim ang inyong mga passport mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo. At para sa kumpletong listahan ng mga available passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/PHinBrunei. Samantala, iniimbitahan naman ng makababayan natin sa New York sa sinihan sa konsulado. Magpapalabas ang mga pelikula sa konsulado mula August 19 to 20 sa Kalayaan Hall. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Los Angeles, California, USA. Magandang araw po. Hataw Balita Ngayon. Maraming salamat, James Cos, at good morning kay Lynn Perez. Malapit na matapos sa isang bagong kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay US President Donald Trump, magtatanggal ng buwis ang Pilipinas sa ilang produkto mula sa Amerika, habang babawasan naman ng Estados Unidos ang taripa sa ilang produkto ng Pilipinas. Ito ang umahataw na balita ni James Montuyan live. Yes, James, magandang umaga. Good morning sa inyo, Ani, at magandang hapon naman dito sa amin sa Washington, D.C. Sa katatapos lamang na pag-uusap ni President Bongbong Marcos kay US President Donald Trump, inihayag ni Pangulong Trump na malapit nang matapos ang isang malaking kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Ayon sa kanyang post sa Truth Social, sinabi ni Trump na magpapatupad ang Pilipinas ng zero tariffs sa ilang produkto mula sa US, habang 19% naman ang taripa na ipapataw ng US sa ilang Philippine imports mula sa dating 20%. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang zero tariffs ay hindi para sa lahat ng produkto, kundi sa ilang piling items lamang tulad ng automobiles. At wala pa rin itong pinal na listahan ng mga produktong kabilang dito. Ikinatawa rin ni PBBM ang 1% na pagbaba ng taripa ng US na tinawag niyang significant para sa mga produktong Pilipino. Bukod dito, kinilala ni Trump ang Pilipinas bilang isang napakahalagang bansa militarily na may patuloy na joint military drills bilang bahagi ng lumalalim na kooperasyong pangseguridad sa dalawang bansa. Binigyang din ni Marcos na ang mas matibay na ugnayan sa kalakalan at militar ay kritikal sa posisyon ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Inaasahan naman na ang formal na paglagda sa kasunduan sa mga susunod na linggo. Yan ang ating latest na update mula sa bilateral talks between PBBM and US President Donald Trump. Balik sa inyo, and maraming salamat, James Montuyan, mula po sa Washington, D.C., USA. Hindi pa rin umuhupa ang baha sa ilang kalsada sa Cainta, Rizal. Inaalam naman ng lokal na pamahalaan ang dahilan kung bakit nananatiling lubog sa tubig ay ilang bahagi ng bayan. Ito ang umahataw na balita ni Jenica Cruz live. Jenica, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Ani. At nagtulit nga talaga ng matinding pagbaha nga sa lalawigan ng Rizal, partikular na nga dito nga sa Cainta. Walang tigil kasi ng pag-ulan ang dala ng habagat. Kagabi lamang sa isang Facebook page o Facebook post ni Mayor Kit Nieto, iniulat na patuloy na pagtaas ng tubig baha sa Imelda Avenue, isa sa pangunahing kalsada sa bayan. Isa sa mga iniimbestigahan ngayon ng lokal na pamahalaan ay kung may nasirang bahagi o kung may mga nag-collapse ng gravity wall dahilan upang hindi makalabas ng tubig baha. Sa ngayon, hindi pa rin nagdaraanan ng mga light vehicles at SUV ang Imelda Avenue dahil dito mahigpit ang paalala ng LGU sa mga residente, lalo na sa mga nakatira sa low-lying areas at malapit sa mga ilog.
sa patuloy na pag-ulan at epekto ng habagat. Bukod sa traffic at panganib ng baha, isa rin sa mga tinututukan ngayon ng Municipal Health Office ng Cainta ang pamamahagi ng DocuSign sa isang gamot na panlaban sa leptospirosis para sa mga residente na pinitang lumusong sa baha. Patuloy ang monitoring at ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan upang masigurong ligtas ang mga residente sa gitna ng matinding panahon. At ani dito nga sa mismong kinatatayuan ko nga, ito ay bahagi din ng Cainta na kung saan pag itong lugar na ito ay magpapatuloy mismo ang pagbaha, ay karugtong nito ay Cainta at Taytay. Na dito mismo sa area na ito, mapapansin mo sa aking likuran, may mga ilang establishmento na nga din talaga na pinasok na ng tubig baha ang kanilang loob. At gayon din, dito sa mismong lugar na ito ay bagamat nakikita natin nakakadaan pa ang mga light vehicles, pero medyo nga lang kailangan na matinding pag-iingat dahil talaga malakas ang karit nga ng tubig nga dito sa area na ito. Kaya may mga ilang passable roadway naman na pwedeng madaanan kung pupunta dito sa lugar mismo ng looban ng Cainta o pupunta sa Taytay, sa Kalayaan Park. Jenica, kung sakali, yan sa pinapakita mong lugar na yan, kung sakaling walang humpay ang pagbuhos ng malakas na ulan, yan ba'y nadadaanan pa at gaano kalalim ang baha niyan? Kasi dito sa mga experience nga natin dito, ito ay madalas talagang binabaha at umaabot ito hanggang leeg ang tubig baha. Kaya isa ito sa mga tinututukan talaga ng LGU at meron talaga dito sila sa mga poste na may mga pamantayan kung hanggang saan na yung tubig baha dito ay. Okay, yan. Maraming salamat, Jenica Cruz, live na nag-ulat mula po dyan sa Cainta, Rizal. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng linisin ang mga basurang bumara sa creek sa Taytay, Rizal matapos ang pagbahang naranasan sa kanilang lugar. Si Jolitz Matangat, humahataw. Tuloy-tuloy ang pag-ulan na nararanasan sa buong lalawigan ng Rizal kaya mabilis din ang pagtas ng tubig baha sa daanan. Ngunit isa sa pangunahing tinututukan ng local government unit ay ang flood control. Isang malawakang paglilinis sa mga daluyan ng tubig ang isinagawa upang masiguradong tuloy-tuloy ang pag-agos ng tubig baha, lalo na sa mga low-lying area sa bayan ng Taytay. Kabilang sa mga nalinis ang mga creek sa A. Cortez Creek, Cuatro Cantos Creek at ang dulo ng Bangyat Creek. Paalala ng local government unit ng Taytay sa mga residente, maging disiplinado sa tamang pagtatapon ng basura para maiwasan ang pagbabara sa mga kanal, estero at creek. Kaugnay nito, isa sa mga pangunahing binabantayan ng LGU ay ang Barangay San Jose River dahil umabot na sa third alarm ng water level at tulot rin ito ng baradong kanal. Kaya naman nagsagawa ng pagsasaayos at paglilinis ng drainage sa 1K1 Kasiglahan, Barangay San Jose. Jolitz Matangat, humahataw sa balita ngayon. Samantalang umakyat naman sa halos 1 milyong individual o halos 300,000 pamilya ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha sa Central Luzon. Dahil dito, ilang bayan sa Bulacan ang isinailalim na sa state of calamity. Ito ang humahataw na balita ni Nestor Torres. Patuloy ang pamimigay ng ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residente sa Central Luzon na apektado ng walang tigil na pag-ulan at matinding baha. As of 4 p.m. kahapon, July 22, 2025, umabot na sa 288,185 na pamilya o halos 977,295 na individual ang apektado ng habagat sa Central Luzon. Nasa 601 barangay at 78 na bayan at lungsod sa mga probinsya ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Zambales at Aurora ang nakararanas ng malalawak na pagbaha. Iniligas na rin ang 4,818 pamilya o 40,256 individual at kasalukuyang nasa mga evacuation center.
Ayon sa Office of the Civil Defense Region 3, marami sa mga bayan at lungsod ang lubog pa rin sa baha dahil sa habagat, pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo at Bustos Dam sa Bulacan at epekto ng high tide. Maraming kalsada ang hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan, kabilang ang ilang bahagi ng MacArthur Highway sa Pampanga at Balagtas, Bulacan. Ilang sasakyan ang tumirik kasama na ang mga motorsiklo. Tatawag ako galing dito sa na sumobra sa lalim. Hindi ba hihirin mo pa? Sabi kasi nung nakasalubong ko, kaya diniretso. Yung pala. Hindi. Sa Hagunoy, Bulacan, ilang commuter ang sumasakay na lamang sa mga tikling o mga improvised na tricycle na itinaas para hindi abuti ng baha ang mga pasahero. Pag wala pong tikling, hindi kami makakarating ng bayan, hindi kami makakauwi. Ito lang po kaya. Maigpit namang nagpapaalala ang Bulacan PDRMC sa mga residente na iwasang lumusong sa malalim na bahagi ng mga ilog at patuloy na mag-monitor sa mga babala ng lokal na pamahalaan. Binibigyan natin sila ng paalala, monitoring, at kung alam naman natin sa ating pangkalatan through our monitoring system doon at talagang dadaanan sila ng malakas na ulan, tayo na nang papa-evacuate. Samantala, dahil sa matinding pinsala ng ilang bayan sa Bulacan, dulot ng malawakang pagbaha, isinailalim na sa state of calamity ang ilang bayan sa Bulacan. Idineklara ni Mayor Lem Faustino ang state of calamity sa buong bayan ng Kalumpit batay sa rekomendasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para mapabilis ang pagkilos at paglalabas ng pondo para sa mga nasalanta. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang bayan ng Balagtas dahil pa rin sa pagkakalubog sa baha ng maraming barangay dito. Hinihikayat din ni Balagtas Mayor Andy Santiago ang mga Balagtaseño na mag-ingat at manatili sa ligtas na lugar. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Samantala, inilunsad naman ng Police Regional Office 5 ang Community Assistance Safety and Support System Network o CASN para palakasin ang kaligtasan sa komunidad at police community relations sa rehiyon. Ito ang mahataw na balita ni Jerry Galicia. Sa ilalim ng bagong pamumuno ng Police Regional Office o PRO5, inilusad ang Community Assistance, Safety and Support Network sa Marison Hotel, Barangay Gogon, Legazpi City kahapon. Layunin na paglulunsad ng CASN ang pagkakaroon ng isang strategic response sa mga naitalang krimen na target ang mga Filipino, Chinese at iba pang Filipino foreign communities. Yes, of course, malaki po yung maitutulong ng CASN because this is a collaborative effort ng ating mga foreign counterparts, foreign community, our neighbors, that with the entry of investments and employment here dito sa ating bansa, meron tayong immediate partnership with them, even with the PNP, ang ating kapulisan. And it will earn the trust and confidence ng mga foreign investors or any foreign entity that gustong magkaroon ng employment or business dito sa ating bansa. Magsisilbi ito bilang isang culturally sensitive platform na nakadesign para palakihin ang pagtitiwala, palakasin ang pakikihalubilo sa komunidad at tiyakin na napapanahon maging ang epektibong pagresponde ng pulisya. Sa giya ng PNP Community Active Approach sa pamamagitan ng programa, ipag-uugnay ang proactive community protection sa real time at makatugon sa pulisiya para makapanindigan sa kaligtasan ng publiko. Siguro sa isang police station, mamaman naman to ng mga 2 tao in let's say 24/7 na ikutan nila. Well, for the foreigners, just coordinate with our respective R5s that office is the Regional Community Affairs Division ng ating PRO or PCR offices of any police stations. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Samantala, alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon. Okay? Alamin natin ang magiging lagay ng panahon, mga kasambahay, sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Okay?
At napaka-importante niyan dahil yung ating mga kababayan ay talaga naman gusto na nila na sana mag-improve na yung weather. Pero dahil nga doon sa dalawa, di ba po, mayroon tayong dalawang low pressure na binabantayan. Yung isa, ganap ng bagyo. So, importante mga kasambahay na malaman natin ang magiging lagay ng panahon. At doon sa mga nakikinig at nanonood sa atin dito po sa Hataw Balita, laging nagpapaalala ang ating mga otoridad na yung paglusong po doon sa baha ay nakakatakot. Pero ang sinasabi naman nila talagang hindi maiiwasan. Hindi maiiwasan ang paglusong sa baha. Pero sabi naman ng DOH, mayroon kayong gamot na pwedeng inumin. Binabanggit niya ni Secretary Ted Herbosa. Kanya kailangan natin pakinggan at sundin. At ganun din yung mga panawagan po ng ating mga LGU, lalo na po doon sa mga nakatira doon sa mga danger zone. Very important po na mapakinggan at sundin natin yung kanilang mga panawagan. At ganun din, kailangan din yung ating mga kababayan na mayroon pong mga naisip parating, huwag po kayong mag-atumili, mga kasambahay. Pwede rin po kayong magpaabot ng inyong mga panawagan, karaingan dito po sa UNTV. At yan po naman ay ating ipapaabot doon sa mga kinaukulan. Bahagi po ng paglilingkod bayan po yan ng UNTV. So ang tawag lamang po, uulitin natin, mahalaga na malaman natin kung hindi man makahabol itong ating weather update, ang tawag lamang po kayo. Susunod na po mga kasambahay maya-maya ng konti ang Good Morning Kuya. Maaari po na mapakinggan ninyo itong mga update natin dito po sa ating lagay ng panahon. So again, doon sa mga baha pa rin ngayon, doon sa mga missing pa rin ngayon, huwag po kayong magpipilit. Doon sa mga naka-stranded naman, doon sa mga ibang mga ports natin, kung mayroon man, mag-antabay lamang po kayo doon sa mga updates na manggagaling sa ating mga government officials. Okay? Ready na tayo, Adet? Dito sa ating weather update. Ulitin natin, mahalaga na malaman ninyo para nakahanda kayo. Lulusong ba ako? Aalis ba ako sa bahay o hindi? Kung hindi naman ako aalis ng bahay, dito na lang ako sa bahay. Pero may pangangailangan ako, di ba po? May pangangailangan. Like for example, on a daily basis, yung pagkain nyo. Kung wala naman kayo doon sa mga, doon sa mga pinaglipatan sa inyo, di ba po, mga kasambahay, ay kailangan siguro mayroon kayong planning. Ayan. For a while mga kasambahay, antabay lamang po kayo. Babalikan natin ang ating weather update. Standby lamang po. Eto na yon. Alamin natin magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, July 23. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga Pilipinas, narito ang data sa lagay ng ating panahon. Update muna kay Bagyong Dante. Huling nakita yan sa layong 880 kilometers silangan huyan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour near the center at pagbugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. At kung makikita nga po natin sa ating latest imagery ng satellite imagery ay malayo po ang sentro nito sa ating kalupaan. So hindi po ito nakakaapekto sa namang bahagi ng ating kalupaan in terms of wind o hangin niya. Kaya sa nakita po nating analysis sa mga susunod na oras at araw ay hindi rin po ito makakaapekto yung hangin nito kung kaya't hindi po tayo nagtaas ng signal sa anumang bahagi ng ating archipelago. Samantala, ang nakikita po nating concern dahil dito kay Dante ay yung kanyang lokasyon at posisyon po ay very favorable para makapaghatak pa or makapag-enhance pa lalo ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At yung habagat po na yan, siya pong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Samantala, update din sa LPA na nasa extreme northern Luzon. Huling nakita yan sa karagatan ng Calayan Islands, Calayan, Cagayan. At sa nakikita po nating analysis ngayon, mataas na rin ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At kung maging bagyo po ito ay papangalanan po natin itong si Bagyong Emong. At by the time na kung ito po ay maging bagyo, ay agad-agad po tayong magtataas din ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon dahil sa proximity nito o dahil malapit nga din po ito sa ating kalupaan. So nakikita po natin sa ating analysis, posible po na galing dito sa Balintang Channel ay bababa po ito dito sa may karagatan ng Ilocos Region and then eventually po ay babalik po ito pahilagang silangan. Kaya't mag-antabay po tayo sa magiging updates ng Pag-asa dahil crucial po ito at
Bukod sa signal, posible tayong magtaas ng signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, ay maghahatak pa rin ito ng habagat o southwest monsoon. Samantala, meron pang LPA o another low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 2,525 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Pero sa kasalukuyan, as you can see po, napakalayo po nito. So, nasa labas pa po yan ng PAR. At sa ngayon, mababa naman ang tsansang pumasok po ito ng ating area of responsibility. Gayunpaman, patuloy po tayo mag-monitor sa magiging updates ng Pag-asa ukol dito. Samantala, para naman sa ating forecast track, in the next 24 hours, posible pa rin ho na nasa layo na po ito ng 685 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. And in the next 12 hours or within today din, pwedeng mag-intensify o lumakas pa ito into a tropical storm category. In the next 48 hours, posible po na nasa labas na ito ng ating area of responsibility sa layong 600 kilometers silangan huyan ng Itbay at Batanes. And on the 30 or 72 hours, nasa layo na po ito ng 640 kilometers northeast of Itbay at Batanes. And even this time na nasa labas na po siya ng PAR, posible pa rin po itong mag-enhance ng habagat na makakaapekto sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. On the 4th day naman, nakikita po natin posible maging LPA na lamang ito at nasa layong 660 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. In effect pa rin ho ang ating weather advisory sa malaking bahagi ng Luzon. As you can see, ay halos buong Luzon nga po may weather advisory at ilang bahagi po ng Western Visayas. So, umpisan natin yung more than 200 millimeters of rainfall. Posible pa rin sa araw na ito dito sa Zambales, Bataan at sa Occidental Mindoro. So, malawakan o widespread na mga pagbaha pa rin ang pwede po maranasan ng ating mga kababayan doon dahil sa halos patuloy na pagulan na dulot ng habagat. Samantala, 100 to 200 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan sa araw na ito dito sa Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at maging sa Batangas. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman ang pwedeng maranasan doon sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, at maging sa La Union dahil po sa epekto ng low pressure area na nasa extreme northern Luzon. At dahil naman sa habagat, possible din ang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, at maging dito po sa Quezon Province, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Antique, dito sa Iloilo, Palawan, Catanduanes, Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Naku po, may Dante, may posibleng mamuo pa yung Emong. Naku po, kung maging bagyo. Tapos mayroon pang natatanaw. Ayan. So, widespread pa rin po mga kasambahay ang pagulan. At napanood natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist, Loridine de la Cruz, Galicia. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa Roma 13:8. Huwag kayong magkautang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa'y nakaganap na ng kautusan. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Hulyo, 2025. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV, Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan ni Amigo Sherwin Colubong, ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalangahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.